If you have your Bible, buksan po natin yung mga Bible po natin sa book of Philippians. Filipos, yan. Makihina lang po na konti. Filipos 2, 1 hanggang sa mga sumusunod. Ito po yung sabi. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisama ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin niyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Sa ikulkulwalhati ng Diyos Ama. Ito pong salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa oras pong ito. Na Panginoon, ang diwa ng pagiging selfless, Panginoon, ay ma-achieve po, Panginoon, ng bawat isa dahil sa biyaya mo, Panginoon, at sa tulong ng Espiritu, Panginoon, na suma sa amin po. Hindi po namin nagagawa ito sa aming mga sarili. Subalit hinihiling po namin, maunawaan po namin ang mga bagay na ito upang sa aming pagkilos, upang sa aming paggawa, pagsunod sa iyo, mag-i-enjoy kami bilang mga anak mo. Salamat po, Diyos, sa po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magsiupo po ang lahat. Ang title po ng message po natin is The Life Lived for the Lord, no? Ang buhay, no? Na ipinamumuhay para po sa ating Panginoon. So, maraming mga Kristiyano, okay, hindi pa rin umaalis sa pagiging makamundo. Alam niyo mga kapatid, there are lots and lots of Christians still in love with the world. They still want the things of the world rather than, listen ha, they still in love with the things of the world rather than being in love with the Lord. Kung ano yung binibigay ng sanlibutan, yun ang gusto nila. Hindi nila nais kung ano yung gusto ng Panginoon. At hindi nila mismo nais yung ating Panginoon. So many people are calling themselves Christians, not because of Christ. Okay, are you listening? Many people, as in many. Oh, manood kayo ng Reels. Alam mo yung Reels? Yung mahahabang mga video, nakakatamad panoorin nyo kasi mag-aabang ka pa eh. Pero pag mga Reels, to the point na eh. Tama? So pwede kayo manood ng Reels and you can see there are lots and lots of people calling themselves Christians, not because of Christ, although they're saying the name of Christ, but because of their own convenience. Dahil trending. Yan. No? Nung nauso po ang G12, alam niyo po nangyari, nauso ang G12, aba lahat gusto nang mag-G12 ng mga simbahan. But they never understand what G12 is all about. So akala na iba, hindi, kulto-kulto yan. No? Sabi na iba, hindi, talagang masaya dyan sa G12 na yan. No? And many people are, yung iba naman, nasa ibang mga churches like GCF, alam GCF? Ano yung GCF? Okay, so yun po yan, GCF, VCF, okay?
CCF, Christ Commission Church, no, Victory Christian Fellowship, so etc. Naging trending up to now, dahil trending na ito, and they love the trending rather than loving the church. Okay? Nag-digital po tayo. Continue pa rin po tayo doon. But again, we must understand what Chitol is all about. We must understand what attending Sunday cell group or mga fellowship is all about. Dahil may mga celebrities, no? Alam niyo, dumami yung Kristiyano nung naging Christian si Regine. Alam niyo yan? Daming Kristiyano. Si Regine Kristiyano, tayo din Kristiyano. No? O din tayo matin sa kasi ando si Sarah. Kaya lang sa Sarah, hindi nagpapaawit, no? Okay? Not because she doesn't want magpaawit, kasi nga po, baka dumami lang yung atin sa church because of her. Another thing, dahil andin yung mga tropa nila, para in. Yan yung nangyayari. But the sad part is, hanggang dun na lang yung mga tao. When obedience is demanded, when submission is encouraged, when sacrifice is needed, they become disabled. Alam niyo, kapag hinihingi na ang pagsunod, kapag hinihingi na ang pagpapasakop, kapag hinihingi na yung tinatawag nating pagsasakripisyo, ang mga Kristiyano nagiging makapansanan. Diba sabi, kapag ikaw Kristiyano, aalisin lahat ng Panginoon sa'yo. Alisin sa iyong sumpa, alisin sa iyong kasalanan, alisin sa iyong hirap. Amen? Pero kapag dinidimanda ng Panginoon, ang pagsunod, ang pagsasakripisyo, okay? Ang pagpapasakop, alam niyo nangyayari sa mga Kristiyano? Nagiging nyarihan. Ano? Nagiging sanan. Diba? Nagiging disabled. I'm disabled. May pananambahan tayo, umuulan. Hindi po ako pwede, pastor. Masakit ang pa ako. Amen? Tapos ang sinabi, umattend ka ng cell group. Ano po, pastor? Umattend ka ng cell group. Ano po? Tapos pag ba't di ka umattend? Di ba sinabihan ka na, pastor, hindi ko po narinig eh. Amen? Amen po ba? Di ba? Yung mga ganon. Bakit hindi mo ginawa yung trabaho mo? Di ba may pinapagawa sa'yo? Pastor, hindi ko po kasi nakita. Nawawala na yung muwang bilang Kristiyano. Sabi ng Panginoon, di ba, magiging able tayo. Kasi sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens. Tinawag katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, me. Sabihin mo, wag magbibingi-bingihan. Wag magbubulag-bulagan. Wag magpipipipipihan. Wag magbibingi-bingihan. Marami na mamanhid. Kita na, kailangan ng tulong, ayaw tumulong. Nakikita si Sister Tess, naghihingalo na sa paglilinis ng simbahan. Ay, may paglilinis pala. Hindi ko kayo sinesermonan. Hindi po ako galit. Pero, Kristiyano, tayo ay katawan ni Kristo at dapat nagtutulungan po tayo sa isa't isa. Amen po ba? Amen po ba? So sabihin mo, kapatid, huwag kang maging disable. They thought that being a Christian is not about obedience anymore, but being happy and free to do His will. Alam niyo, maraming mga Kristiyano ngayon dahil nakita nila, sarap palang maging Kristiyano kasi pag umattend ka ng mga conference, tugs. Di ba? Amen? Wow, may mga lightings, may mga ganon. But that's not about Christianity. Dinadagdag na lang po yun kasi blessed na blessed yung mga tao. Pero minsan, naisip ng mga tao, hindi, dapat masaya ang pagiging Kristiyano. Dapat magdudulot sa akin ng kasiyahan ang pagiging Kristiyano kapag dumating na yung problema. So, hindi na yan pagiging Kristiyano. Yun yung problema sa maraming mga Kristiyano ngayon. Apart from Jesus, there's no true joy. No?
Kung malayo tayo sa ating Panginoon, walang totoong kaligayahan. But to be like Jesus is the joy the Father is giving us so that in every circumstances we are able to say, Jesus is my Lord. Amen? Pastor, di ko pa naintindihan yan. So kung malayo tayo sa Panginoon, walang tunay na kaligayahan. Pero ang maging katulad ng ating Panginoon, Jesus, ay tunay na kaligayahan na ibinigay sa atin ng Ama. Para sa lahat ng pagkakataon, maganda man, pangit man, kakayanin natin at may kakayahan tayong magsabi ng Panginoong Jesus ay ang aking Panginoon. Bakit ang tao, kahit anong pagsisikap na maging masaya, malungkot pa rin? Tanungin mo mga katabi mo, bakit ang tao, kahit anong pagsisikap na maging masaya, malungkot pa rin? Tatanong mo, Kristiyano naman ako, bakit ang lungkot-lungkot ko? Kristiyano naman ako, nagse-cell group naman ako, bakit ang lungkot ko? Diba? Hindi ko na nga tinatantanan si pastor. Ba't ang lungkot-lungkot ko pa rin? Diba? Matan naman ako every Sunday. Bakit ang lungkot-lungkot ko pa rin? Kasi selfish. Sabihin nyo nga, selfish. Alam niyo yung mga selfish? Ayun yung mga selfish, kabibi po yun. Ha? Ha? Shellfish pala yun. Amen daw yun. Amen. Ay, ang pagiging selfish, para kang kabibe, nag-aabang ng grasya. Kapag nandyan sa harapan mo, uy, pagkain. Alam mo yung mga kabibe? Kaya nag-aabang yan. Ng masasabitan, nag-aabang ng makakapitan. Kasi nga, ang punto, they want something na makakapitan. Nang sa ganon sila mag-benefit po. Kaya nga selfish eh. Ang hipon po ba, ang sugpo po ba ay shellfish din? Kasama po ba siya sa shellfish? Makisabi nga po, yung mga estudyante dyan, tulungan niyo ako. Buti na lang, walang live. Kasama ba sa shellfish? O sige, crustaceans. Hindi, kasama. Alam niyo po ba, mga sugpo, mga hipon, ipis ng dagat? Pero ang sarap, amen? Yung mga sugpong mamahalin? Wow! Alam niyo yung mga crabs? Yung mga mud crab? Minsan kumain po ako pag bukas kong gano'n, kulay dilaw. Kala ko alige. Buti na lang inamoy ko. Ikaw din. Diba? Mga shellfish. At mga shellfish, toxic po yan sa katawan. Amen? Amen po ba? Sa mga Kristiyanong, mga tao nagsasabing Kristiyano siya, toxic yan sa katawan ni Kristo. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kung nasasaktan kayo, that means there is a struggle in your heart. Okay? If somehow, nafe-feel mo, parang ako yung sinasabi ni Pastor Pastor, nasasaktan na naman ako, hindi na naman ako attend sa isang linggo, mga 10 weeks bago uli ako ma-attend para hindi na masakit. Hindi kapatid, the reason why we are delivering the truth is for us to become more and more like Jesus. Amen? Amen po ba? So, magiging masaya talaga tayo if the joy comes from the Lord. Ibig sabihin, before we obey, the joy of the Lord is our strength and this enable us, yung sinasabi nating, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi yung verse po na yon, hindi po yung tumutukoy sa, may 83 point ko yan, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi ganun kalimitan yung dami. Tapos, may papasa ko yung exam kahit hindi ako nag-aral. I can do all things through Christ who strengthens me. Grabe, no? Tindi ng verses na ginagamit. Tapos, pagkuha na exam, bagsak pa rin. Amen? Pagkuha ng bola, hindi naman siya nagpa-practice. Uy, kulang. Okay? Sabi ni Paul, nagdanas ako ng hirap, nagutom ako, nasaktan ako, nabugbog ako, inalimura ako.
Pero lahat ng mga bagay na yan ay nalampasan ko dahil kay Jesus na nagpapalakas sa akin. People do what they're doing for their goal, happiness. But God did the most important act in the history of mankind, that we may experience His joy for the glory of God. He became human. Naintindihan niyo ba mga kapatid yung ginawa ng ating Panginoon? Ginagawa ng tao makapagpapasaya sa Kanya. Pero alam niyo, ang sakit nung ginawa nung tatay para lang mabigyan tayo ng kaligayahan. Alam niyo, tinan niyo mabuti. We're bound to hell. Pupunta na sana tayo sa impyerno. Pero ang ginawa ng Panginoon, He interceded. He became human for us to experience, para maranasan natin ang tunay na kaligayahang nagmumula po sa Ama. So sabi ni Paul dito, verse 1 to 4, pare-pareho sana tayo ng sabi niya, magiging iisa tayo ng puso kung meron kayong ganito. Okay? These characters na nakasulat dito, dapat meron tayong ganito. Maki-check niyo po pag may sinabi ko, sabihin niyo, Amen. Okay? Amen? Kapag naranasan niyo to, sabihin niyo, Amen. Okay? Kaya nga, oy, nakikinig. Yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo. Hindi lahat. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo. Pahina ng pahina. At mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Talaga, nakantindi, no? Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, sabi niya, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Being like-minded. Sabi niya nga, being like-minded. Magkaisa ng kaisipan. Ito yung unang bagay. Being like-minded. Ang buhay na katulad ng pamumuhay ng ating Panginoon at para sa Panginoon, dapat iisa tayo ng kaisipan. Single-mindedness leads to unity because we are aiming to glorify God. However, when our hearts grow selfish, we think less of unity. Dapat ang isip natin pare-pareho Dapat ang mindset natin, ginagawa ko ito para sa Diyos. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kung attend ako ng cell, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kung magsaserve ako, maglilinis ako ng simbahan, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kung nangangaral ako ng salita ng Panginoon, nagsishare ako ng gospel, nag-i-invite ako ng aking mga kakilala, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Because ang aim ko, ang target ko, mag-glorify ang ating Panginoon. However, kaya lang, kapag tumatagal tayo sa church, at palago ng palago ang pagiging selfish natin, we think less of unity. Ito lagi ang kaisipan ng taong selfish. Paano naman ako? Paano naman ako? Alam niyo kung ba't maraming mga pastor nag-resign na sa pagiging pastor? Tanong niyo sa akin. Tanong niyo sa akin. Kasi wala man lang tumulong sa kanya. Alam niyo, nung unang panahon, sabi nga ito ni Brother Mel, Mel Maldopana. Tama ba? Si Brother Mel o si Pastor Albert Bulalayo ata may sabi nun. Hindi ako nagkakamali. Dati, pagka mag-aral ka mag-aral kang seminary, kailangan gagraduate ka na marunong ka mag-piano. Okay? Hindi ka pwedeng gumraduate ng seminary nang hindi ka marunong mag-piano. Alam niyo po ba kung bakit? Tanong sa akin kung bakit. Kasi dapat, kapag nag-ministry ka, marunong kang mag-piano. Kasi doon sa simbahan pupuntahan mo, kahit 100 years old na, walang nagpa-piano. Kaya kahit ikaw ang pastor, ikaw pa rin ang magpa-piano. Superman. Amen? Kaya ang pangarap ng mga pastor, maging Superman. Okay? At ang pangarap naman ng iglesia para kay pastor ay magkaroon ng Wonder Woman na asawa si pastor. Para na sa ganon, pag si pastor nangangaral,
si babae naman ang maglilinis ng simbahan. Gets niya mga kapatid? No. Like-mindedness. Magtutulungan tayo para sa katawan ng ating Panginoon. Amen? Yung tipong ganito, Pastor, ano pong pwedeng maging ministry ko? Di ba magkaisa tayo sa Panginoon? Sister, maki-share nga po yung verse 1. Di ba magkaisa tayo sa Panginoon? Ang sabi dyan, mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo. Dapat masaya tayo. Amen? Amen po ba? Pagka nagtawag ng discipleship, mag-cell group ka, dapat masaya ka. Wow, cell group na naman. Attend na naman ako dyan. Okay? Pag sinabi mo may Bible study, Bible study, matututo akong tungkol kay Kristo, pupunta po ako dyan. Kasi ang goal nga po natin, maging selfless. We should strive to be selfless rather than selfish. It is through humility that we become more like Christ. Kapag humble po tayo, kagaya ni Paul, alam niyo ang ginawa ni Paul? Ang ginawa ni Paul ganito, isa po siyang Roman citizen, isa po siyang Pharisee, hinubad niya lahat ng bihis na ito at naging isang alipin. Nangaral ng salita ng Panginoon, it doesn't matter what happened to him, kahit hindi po siya makapanood ng ano yung palabas ngayon? Voltes 5. Kahit hindi siya makapanood ng lumaban naman yung iba sa Channel 2. Ang probinsyano. Batang Quiapo. No? Kahit di sila makapanood nun, o kaya yung abot kamay ang pangarap. Ano pa? Diba? Kahit hindi ganun eh. Ang goal lagi natin to be more like Jesus. Listen, to be more like Jesus. A person who will not submit to the will of the Father will never be like Jesus. Nagets niyo po yan? Parang hindi na kayo-interested eh. Kapag sinasabing submission eh. Okay, sabi ni Warren Wiersbe, the humble person yields himself to Christ to be a servant, to use what he is and has for the glory of God and the good of others. Ang sabi dyan, no? Susunod, malasakit para sa isa't isa. Tapos sabi, okay, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo ng isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Ibig sabihin, mga kapatid, ang unang-unang dapat mababago sa ating pagsunod or sa ating pagiging Kristiyano, ating mga puso. Puso na handa na magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Strive. Alam niyo yung word na strive? Alam niyo yung word na strive? Listen, alam niyo yung word na strive? Ang ibig sabihin ng strive ay ano? Ibig sabihin ng strive, pagsusumikap. Ibig sabihin, mahirap maging humble, pero binago ng Diyos ang ating puso, binago ng Diyos ang ating isip, binigyan tayo ng bagong espiritu ng ating Panginoon at ibinagkaloob sa atin ng kanyang espiritu, we must strive to be humble. Ibig sabihin, sa simula, talagang ayokong pinapagawa ni pastor na yan, aksaya sa oras ko, ganito. But you strive kahit na. Pastor, nahihiya ako. Baka pagtawanan lang ako. Alam niyo, meron tinatawag na pride pero hindi mo kailangan magyabang. Yung ayaw mo lang mapahiya, ang tawag doon pride. Amen? So hindi tayo magiging katulad ng ating Panginoon kapag hindi po tayo humble. Hindi makikita ng Diyos sa atin ang Panginoong Jesus kung hindi po tayo humble. But again, being in Christ means that we are ready to submit ourselves to the Lord. When we focus on others instead of ourselves, we follow Jesus' great example. Ganito. Ano yung sabi ko kanina? Mindset ng mga Kristiyano, ng maraming mga tao. Paano naman? Ano yung mindset? Paano naman? Hello? Ano yung mindset? Paano naman? Paano naman? Mga kapatid, baguhin na natin yung ganong mindset.
Di ba ito yung sabi ng iba? Pastor, nagtatrabaho po ako, baka hindi po ako maka-attend dyan. Bakit? Si pastor, nagbubulakbol? Yung mga cell leader nyo, naghahali-hali-hoy? Jack and Poy? Pastor, hindi po ako makakadalo. O bakit? Kasi po, busy po ako sa mga anak ko. O bakit? Si pastor, walang anak? Yung mga cell leaders ninyo, walang anak? Yung mga kasama nyo sa grupo, walang anak? Lahat may anak eh. Amen? Being like-mind. Paano tayo magkakaroon ng pare-parehong kaisipan? Diba? Kung ang mindset natin, paano ako? Paano naman ako? Sabi na iba, Pastor, ako wala akong anak. O yun na nga, wala ka ng anak. Di dapat, mas matindi. Pastor, ako, mag-isa lang. Single lang ako. O di dapat, mas lalong matindi. Single-minded. Pareho ng kaisipan ng ating Panginoong Jesus. Ano kaya kung sinabi ni Jesus sa Ama? Dad, papadala mo ako sa lupa? I'm seated on the throne, at the right hand of you. How about me? Nung bumaba si Jesus, meron bang may mga musiko? Tan, 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 na, na, na. Ganun ba? Noong pinanganak ba si Jesus? Pinanganak ba siya sa St. Luke's? O dito sa Balanga? ICMC? St. Joseph? Saan pinanganak si Jesus? Saan? Anong meron sa Sabsaban? Dayami. Oh. Diba? We love our convenience rather than we love God Himself. So, we need to follow Jesus' example. Number 2. Verses 5 and 6, sabi dyan, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano daw si Jesus? Ano daw si Jesus? Hindi, para mas malinaw. Ano daw si Jesus? Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano yung Diyos, yun din yung meron si Jesus. Nakikinig pa po ba? Kung anong meron ng Diyos, yun din ang meron si Jesus. Kung ang Diyos ay Diyos, si Jesus ay Diyos. Maliwanag po ba yon? Pero hindi niya naisip yung kanyang sarili, ang inisip niya tayo. Bago siya bumaba dito sa lupa 2,000 years ago, naisip na niya yung after 2,000 years. Ibig sabihin, bago ka pa ipanganak, naisip ka na ng ating Panginoon. Number 2 is Jesus thought of others, not Himself. Amen? Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Hello? Tingnan natin. Let's break this section of verses apart. The first verse encourages us to have the same mindset as Jesus when it comes to our relationships. Sabi nung una, magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Ang sinasabi dyan, kapag meron tayong kaisipan, no, yung kaisipan na ito, it's about relationship. Dapat pareho tayo ng mind tungkol sa relasyon. Our mindset refers to our attitude. No? Yung attitude, yung ating pagkatao. As we discussed before, our attitude shapes or shape our behavior. Nasabi ko na po ito dati. Kung ano yung attitude o ugali mo rather, na nahuhulman nito yung ating pagkatao, yung ating character sa buhay. Having a mindset like Christ, we're striving to act like Christ. Ganito lang yan. Kung laman ng isip mo si Kristo, ang gagawin ng katawan mo, susundin ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag?
Tingnan ninyo ito. Kung anong laman ng Facebook mo, yun din yung laman ng isip mo. At kung ano laman ng isip mo, yun yung laman ng puso mo. At kung ano yung ikinikilos mo, yun yung meron sa puso mo. Amen? Maliwanag po ba? At anong sinasabi po dito? Yung behavior na meron si Jesus Christ. Magkaroon tayo, i-strive natin na maging katulad ng ating Panginoon. Then the next verse na mababasa natin dyan, okay, points out a specific way Jesus taught. Okay? Tinutukoy po dyan kung paano mag-isip si Jesus. He was God, nakasulat po dyan, but He didn't use His status as the creator of universe to get what He wanted. He did not think of Himself, He thought of others. Imagine, listen, He's the creator of the universe. Pero hindi niya iniisip yung kanyang sarili para maging maliit. Hindi para maging hari nung siya'y pumunta dito sa ibabaw ng lupa, kundi para maging isang tao, ordinaryong tao. Sabi, magkaroon kayo ng kaisipang katulad ng ating Panginoong Jesus. Iniisip ang iba. Ito yung team natin, selfless. Sabi, Paul stresses the importance of thinking of others rather than ourselves. The whole concept of thinking others is so critical. We are told how in more than 20 one another's, sabi sa Bible yan, New Testament, nakasulat yan, such as encourage one another, edify one another, bless one another, and do not judge one another. Nakalagay yan. Laging may nakasulat na another. Ini-encourage tayo ng Panginoon na huwag lamang tayong mag-isip tungkol sa ating mga sarili, kundi isipin din natin ang kapakanan ng ating kapwa. Sa worship team, the goal is hindi lang maging magaling sa pagtugtog. Laging ang goal sa worship team is to worship the Lord and be like Christ. Sa cell groups, hindi lang sa leaders, hindi lang goal na makapag-share ng gospel, kundi ipamuhay ang gospel. That the people might benefit, that your cell leader might benefit. At doon sa mga umaattend ng cell group, hindi ang goal, ano yung mahihita lang namin dito, but ang goal lagi is, I want to become like Jesus Christ. Kaya nga kailangan natin magkaroon ng isang kaisipan, nang sa ganon, magkaroon din tayo ng kaisipan, paano naman yung iba? Anong mindset ng iba pag nananakawan? Sana manakawan ka rin. Tama? Anong mindset ng maraming mga tao kapag ka nasaktan? Mamatay ka na sana, di ba? Tama po? Pagka inaapi, babangon ako, dudurugin kita. Yun yung mga mindset eh. Pero anong mindset na meron si Jesus Christ? Ama, patawarin mo sila, di nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Amen po ba? Yun ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng isip. Hindi natin sarili lang inatupag. Ano sabi ni Jesus? Pangalawang commandment. Mga kapatid, pangalawang commandment ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano? Lakas! Love? Ulit. Love your neighbor as you love yourself. Sa Tagalog. Ayun naman pala eh. Mahalin mo yung kapwa kaya na pagmamahal mo, pag-ibig mo sa iyong sarili. Ba't di mo magawa? Ba't yung sa leader mo, hindi mo mahal? Alam mo ba yung sa leader mo, pag sabi, magkaroon tayo ng cell group, inaabangan niya, sana makita ko naman itong mahal na mahal ko na to, kaya lang hindi nagpapakita sa akin. Masakla pag sinabi ka, ba't di ka umadan ng cell group? Bakit? Nanay ba kita? Tatay ba kita? Diba? Ano sabi? Love. Love your neighbor as you love
Kaya nga nagte-train tayo ngayon na sa ganun, hindi lang kami yung magpaparanas ng pagmamahal sa kapwa, kundi kayo rin. Sasabihin niyo ba, Pastor, pwede naman walang cell group Naipapakita naman ang pagmamahal namin sa kapwa. Yes, totoo yun. I agree with you. Kaya lang, ang mind mo hindi natututo ng salita ng Panginoon. At saan mo makikita ang salita ng Panginoon? Sa Bible. At ang tinuturo ng mga cell leaders ninyo? Ibuhos na ang beer. Yung ba? Hindi naman Ang tinuturo nila ay salita din ng Panginoon. At anong pinagpipilitan sa inyo ng mga cell leaders niyo? Huy, mag-devotion ka naman. Tama? Amen. Tapos kayo, ayaw nyo. O sasabihin nyo, pare-pareho tayo ng kaisipan, mahal natin ang Panginoon. Paano mo mga mamahalin yung Panginoon? Yung cell leader mo, hindi mo mamahalin. O kaya mga cell leaders, kala nyo, kayo lang ang pagtatanggol ko. Pati rin mga cell members ninyo. Mga cell leaders, hoy. Kayo, may mga cell member kayo, nag-iintay sa inyo. Hindi nyo malampuntan sa bahay. Hindi nyo man lang alamin kung isa na lang ang daliri niyan sa paa. Diba? Hindi nyo man lang kamustahin. Meron tayo, assuming, Pastor, baka busy lang. Hindi, Pastor, baka may sakit. Pinuntahan mo? Hindi, Pastor, baka kasi baka kasi wala akong maabutan. Bakit kinontak mo kung nasa bahay? Mga kapatid, lahat tayo nagmamahal. Kaya mahalin natin ang kapwa natin. Amen? Amen po ba? Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. At dahil doon, sabi ni Jesus Christ, kung ano ang ginagawa nyo sa inyong kapwa, is yan nyo ring ginagawa sa akin. Sabi ni Jesus yon. How can you say you love God by loving your neighbors? Same mind. Kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Ang ganda ng doctrine, amen? Dito, sinasabi dito, si Jesus ay Diyos. He relinquished, pansamantala, hinubad niya ang pagiging Diyos. At nabuhay bilang isang alipin. Okay? Naging tao. Number 3, Jesus served. Naglingkod ang ating Panginoon. Verse 7 in chapter 2. Basa. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, mamaya natin sasabihin yan, anong ginawa niya? Hindi lang niya inisip ang kapakanan ng iba, naglingkod din siya sa kanila. Ano niya sabi? At nang siya'y maging tao, sabi diyan, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Alam nyo, alam na niya na ipapako siya sa krus. Pero kahit alam niya na ipapako na siya sa krus, pinili pa rin niya na maglingkod sa mga tao. Amen? Imagine, hinubad ang titulong Diyos at naglingkod sa tao bilang Diyos na nagkatawang tao. Huwag tayong feeling entitled. Amen? Pag Kristiyano naglilingkod, markado ang isang Kristiyano sa paglilingkod. Kapag ikaw ay Kristiyano, hindi sarili mo ang iniisip mo. Kapag ikaw Kristiyano, yung kapwa mo ang iniisip mo. Yes! Lagi ko rin po itong sinasabi sa mga leaders. Bago kayo mag-serve sa labas, paglingkuran yung mabuti ang inyong pamilya. Mga cell members, bago kayo pumunta sa church, be sure, naglinis na kayo ng bahay, naglinis na kayo, naghugas na kayo ng pinggan, nagwalis na kayo. Amen? Kasi ginagawa na lang pantakas yung kasi may cell group po kami. Naglinis muna. Amen? Okay? Hindi lang hindi lang. Baka maghintay si cell leader ko, kaya kailangan, Imagine, hubarin mo rin yung entitlement, hubarin mo rin yung titulo mo. Kahit ikaw pa yung anak ng milyonaryo, pag maglingkod ka talaga. Dumating siya, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. 'Di ba? Pagdating ni Jesus Christ, hindi sinabi niya, tabi kayo, tabi kayo, tabi kayo. Sabi ni Jesus, hali kayo, hali kayo.
Kung kayo ay nabibigatan loob at nabibigatan ng inyong mga pasanin, anong sabi niya? Come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. Tignan mo katabi mo. Ang ibibigay nung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Ang ibibigay nung katabi mo, hindi konsumisyon, kundi kapahingahan. Ops. Sasabihin naman iba, Pastor, kapahingan, pero bakit magtatrabaho? Bakit kailangan may maglilinis pa ng simbahan? Bakit kailangan magsa-cell group pa? Bakit kailangan may SOL pa? Bakit kailangan, di ba kabigatan? Sabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Sapagkat hindi mabigat ang aking pamatok. Tuturuan tayo kung paano maglingkod. Kaya may mga ganyan, kaya may mga cell groups, may mga SOL tayo. Kasi tuturuan tayo kung paano maglingkod sa kapwa. Ito kasi minsan yung mindset ng iba eh. Maglilingkod ako sa paraang gusto ko. No. Kailangan tayong maglingkod sa paraan ng ating Panginoon. Imagine si Jesus, kung bumaba siya dito, tapos si Jesus Christ hindi nananalangin. Nakita niyo si Jesus Christ, yung buhay niya punong-puno ng prayer. Bago siya mag-ministry, magpe-pray. During the ministry, magpe-pray. Pagkatapos ng ministry, magpe-pray. Ano ibig sabihin? Hinihingi niya sa Ama yung tanging paraan sa paglilingkod at para palakasin siya mismo ng Ama. Jesus served. Thinking of others above ourselves leads naturally to serving others. Alam mo ito, kapag nabubuo na sa puso, may tinatawag nating compassion. Sabihin mo compassion. Habag. Kapag nabubuo na sa puso mo yung tinatawag na habag, nandyan na yung tinatawag nating paglilingkod. Ibig sabihin, idadrive tayo nito at maghahanap na tayo ng paraan para makapaglingkod tayo sa Panginoon, sa kanyang iglesia. And verse 8, sabi dyan sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Number 4, Jesus sacrifice. Sabihin nyo nga, Jesus sacrifice. So Jesus sacrificed himself for the sake of others. On the other hand, many people struggle to serve if it costs them something. Ito yung malaking problema sa kakristyanuhan. Listen mga kapatid, I'm talking to you. Sinakripisyo, inialay ni Jesus yung kanyang buhay para sa iba. Kaya lang, maraming mga tao nag-struggle sa paglilingkod kapag it cost them something. Ibig sabihin, kapag may mawawala na sa kanila, kapag may mababawas na sa kanila, nag-struggle na. If it cost them their money, sabihin, wala na nga akong pera. Bakit sa simbahan, puro pera-pera pinag-uusapan? Hello, puro pera-pera ba pinag-uusapan? Hindi naman eh. Diba? Pagka pinag-usapan na dito yung time ng paglilingkod, busy-busy nga ako sa trabaho ko, busy-busy ako sa pamilya ko. Bakit pa ako magsaserve? Pag pinag-usapan ng pag pinag-usapan ng ambisyon sa buhay, baka hindi ko matupad ang aking pangarap kasi dyan sa paglilingkod na yan. Alam nyo, tingnan mo yung katabi mo, may pangarap yan. Tingnan mo yung katabi mo, may pangarap yan. Tingnan mo uli ang katabi mo. May pangarap ang Diyos para dyan. The reason kung bakit hindi natin natatanggap ang pangarap ng Diyos o hindi nangyayari ang pangarap ng Diyos para sa atin. Dahil inuuna mo ang pangarap mo. Gustong-gusto ng Diyos to pa rin ang pangarap mo. Kaya lang ang problema, ayaw natin sa kanyang kalooban. Ayaw natin magsakripisyo. Ayaw natin ang gusto niya. If they know there is sacrifice involved, they are no longer willing. They are no longer willing to go extra mile. Nakakahiya sa Panginoon, di ba? We become Christian for convenience. Not Christian for obedience. Kaya ka nga niligtas ng Panginoon para sumunod Kasi there are lots and lots of people who are dying without Jesus Christ.
Maraming mga tao namamatay na wala si Kristo. Pero dahil ayaw nating sumunod, marami ang namamatay na walang Kristo. Not because hindi ka naglingkod, pero because you disobey talaga. I mean, gusto ng Lord mangyari na gamitin ka pero ayaw natin magpagamit. Too often, this fear of sacrifice keeps us from experiencing the great joy we would have as a result. Alam nyo, umamin tayo. Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Masaya ka ba sa pagiging Kristiyano mo? Huwag ka magsasabi ng amen or not amen. Maging honest ka lang sa sarili mo. Masaya ka ba na Kristiyano ka? If your answer is yes, sana makikita ka namin sa paglilingkod kasama namin. But if your answer is no, the reason why you are not happy being a Christian is because of selfishness that is in your heart. If you struggle, listen, if you struggle with that selfishness, praise the Lord, pwede mo na siyang i-turn down. But if you're not struggling, masaya ka, nakatingin lang sa sarili mo, I think there is a problem in your heart. Maybe your heart is not yet in Christ. Dapat, kung tayo ay kay Kristo, willing tayo na magsakripisyo. And lastly, number 5, by the way, sabi ni Wiersbe, the person with a submissive mind does not avoid sacrifice. He lives for the glory of God and the good of others, and if paying price will honor Christ and help others, he is willing to do it. Sabi ni Peter, Panginoon, kahit buhay ko man aking iaalay. Pero nung si Jesus Christ ay hinuli na nung mga sundalo ng Hudyo. Ano ginawa ni Peter? Itinatwa si Jesus Christ. Pero ang ganda nung ang ganda nung quote niya Amen? Ang ganda nung ang ganda nung sinabi niya kahit buhay ko man ay aking iaalay. Pwedeng gawing pelikula. Amen? Amen? Who is willing to die for Jesus? Wala pa rin. You're not willing to die for Jesus. Sinong willing na mamatay para kay Kristo? Kakalungkot, no? Wala. Sa church na ito, wala. Because we are not willing to live for Christ. Yun po yung nakakalungkot. We're afraid to die for Jesus because we're not willing to live for Him. In verse 5, Jesus glorified God. Ito yung resulta ng pagsunod ni Jesus Christ. Dahil dito, siya'y lubusang tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. So, pag-usapan natin yung single-mindedness. Tapos si Paul nakapokus sa Panginoon, in-introduce niya si Jesus Christ sa kanila. At naintindihan ni Paul na sa pamagitan lamang ni Jesus Christ, mararanasan natin ang kaligtasan. At yung kaligtasang iyon glorifies God. Alam niyo ba, yung ginawa ni Jesus na namatay siya sa krus, it glorifies God. When He sacrificed Himself, it glorifies God. Ganda nung nangyari, di ba? Naging tao ang Diyos. As we live with submissive mind, one that lives for others, we will have opportunity to put our faith into action through service and sacrifice, all of which will bring glory to God. Ganda nung sinasabi po dyan. Lubusang itinaas ng Diyos. It is God who lifted Him up. Why? Because He gave glory to the Father. Bakit hindi pa rin tayo maangat ng buhay? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin natin kilala ang Panginoon? Bakit ngayon hindi pa rin tayo masaya bilang mga Kristiyano? Bakit hanggang ngayon yung mga pangarap natin hindi pa rin natin natutupad?
because we need to give glory to God. It is God who will lift you up. It is God who will promote your life. It is God who will give you the desire of your hearts. But if you're selfish, sarili mo lang iniisip mo, kaligayahan mo lang iniisip mo, hindi ang kapakanan ng iba. Kapatid, if we're living in sin, we're not thinking about others. We're just thinking about ourselves. We're just happy living in sin. Sabi ni Paul, chapter 2, verse 21. Si Sirlene, dyan pa rin po. Tingnan niyo po yung sabi po dyan. Ito mga taga Filipos, they're so kind people. Sabi ni Paul dito, for everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. Alam niyo, mindset pala dapat ng isang Kristiyano. Interest of Jesus. And what is the interest of Jesus? Love God, love people. Sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman mahal yung kapwa mo. Hindi pwede yun. Ikaw lang may doktrina nun. You should love the unlovable. You should serve even the rich people. Because that's the purpose of Jesus coming on earth. Dahil alam niya, kahit yaman, hindi makapagliligtas sa tao. And God promoted him. And God gave his name. Alam niyo yung binigay ng Panginoon na name yung name sa kanya? Ano yung binigay na pangalan sa kanya? Para sambahin siya. Sinabi po dyan sa verse, Makibalik po sa Sirlene. What is the name given to him? Ano? Anong sabi? Verse 10, verse 11. Verse 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa Sa English po, Sister Lynn, ano yung binigay na pangalan sa kanya? Ano yung binigay sa kanya? Kurios. Pastor, wala dyan. Kurios. Sister Lynn, makilagay sa English. Alam niyo yung kurios? Lord. Adonai. Yahweh. That's the name given to Jesus Christ. And that is the reason kung bakit natin kinikilala na si Jesus ay Diyos. Yung pangalan Jesus, di ba hanggang ngayon dami pa rin Jesus na ginagamit sa iba't ibang mga relihiyon? Pero ang Jesus lang nila ay tao. Ang ganda na sinabi Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, nakita nyo, nung unang panahon, pangalan ni Jesus Christ, wala silang pake. Sino ba yung Yeshua na yan? Sino ba yung Yeshua na yan? Pero in the future, listen, in the future, ito yung mangyayari. Every knee at the name of Jesus, every knee should bow. The real Jesus, not the Jesus created by different religion, na si Jesus ay tao lamang. Pero sabi dito, that at the name of Jesus Christ, every knee should bow,
in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Kurios, Lord. This is the name given to Jesus Christ, Yahweh, Kurios, Adonai. Kung simpleng Jesus lang yan, hindi natin susundin yan eh. Kung Jesus na tao lang ang kilala mo, hindi yan ang dahilan kung bakit hindi mo sinusunod si Kristo. Kung taong Jesus lang ang kilala mo, yan yung dahilan kung bakit ayaw mong mahalin yung kapwa mo. But if your knee bow down and your tongue confess that Jesus is Kurios, that Jesus Christ is God, makikita yan sa buhay mo. That even your career, Lord, kahit iwan ko tong career ko, makapaglingkod lang sa'yo. Ang sabi ni Jesus Christ, kung hindi mo kayang mahalin si Jesus nang higit pa sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, hindi ka pwedeng maging disciple ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang may sabi niyan. The reason why we obey Him is because God Himself lifted Him up and was given the name Kurios. Kala natin basta Jesus lang, no? When we say Jesus is Lord for the glory of the Father, submission, unity, obedience, makita dapat sa buhay natin. Mga kapatid, let me tell you this. Papagod din po kami. Sa pastor, niisip ko rin yan eh. May trabaho, may pamilya. Yung mga sa leaders, niisip ko rin yung mga yan, di lang nila alam eh. Minsan, gino-joke ko na lang din sa kanila. Gusto nyo makilala nyo, maintindihan yung trabaho ng pastor. Maging pastor na rin kayo para alam nyo. But they are willing. They are willing. Listen. They are willing. They actually are pastoring. May hinahandle na sila ng mga cell members. They are starting to feel, to experience what we are experiencing. Naranasan na nilang masaktan, naranasan na nilang talikuran, naranasan na nilang traidoren, naranasan na nila kung anong nararanasan namin. Mga kapatid, nakakapagod, pero bakit namin patuloy na ginagawa? Bakit natin to kailangan patuloy na ginagawa? Because Jesus is our Kurios. Jesus is our Lord. And if He's not your Lord, it will be very easy for you to deny Christ. If Jesus is not your Lord, it will be very easy for you to turn the responsibility, the ministry given to you. And if Jesus is not your Lord, let me tell you, hindi ka magkakaroon ng takot sa Diyos. Why? Kasi iniisip mo, papatawarin naman ako ng Diyos. Naintindihan naman ako ng Diyos. Pero naintindihan mo ba kung anong puso meron ng Panginoon kapag nakikita ka na hindi ka gumagawa para sa Kanyang kapurihan? Nakikita niyo ba yon? Anong feeling ng isang magulang kapag nakita niyo yung kanyang anak na may ginawang katarantaduhan sa mga schools or sa kanilang community? Di ba nahihiya? Hindi makatingin? That is also what the Father experiencing when He saw Jesus Christ was crucified on the cross. Hindi niya matingnan si Jesus Christ because lahat ng kasalanan natin ipinasa kay Jesus Christ. Na para bang si Jesus Christ ang may ginawang katarantaduhan at kasalanan. Pero hindi. Tayo ang inisip niya. He was rejected by the Father so that we can be accepted by the Father. Jesus is our Lord. Sana, kung ano mang hirap din po namin, mga lingkod po ninyo,
Pagsama-samahan po natin, paglingkuran ang iglesia na pinagtalagahan ng Diyos sa atin. Huwag nating hayaan ang iglesia na ito na naghihirap, nasasaktan, pinababayaan. Anong iglesia ang ihaharap natin sa Panginoon? Anong itsura ng church na ipapakita natin sa Panginoon? Iglesyang busabos. Ang sabi ng Panginoon, the church is my bride. Pagharap natin sa Panginoon. Di ba yung mga nag-asawa, trahe de boda, papasukat ka, may mga abay, may mga bouquet, etc. Pinaghahandaan nating mabuti. Paghandaan din po natin pagdating ng ating Panginoon. Pagtulungan natin ang iglesyang inibig ng Panginoon. Kasi yun yung kailangan. For the glory of the Father. Do you love the Lord? Let us always remind ourselves, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Lord, I am not the Lord, you are the Lord. And when Jesus Christ praying in the Garden of Gethsemane, he said, not my will, but your will, Father. Not my will be done, but your will be done. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Ang dami po naming alalahanin sa buhay. Minsan, litong-lito, balisa, gulong-gulo, aburido. Ito yung buhay na meron kami. Lalo ngayon, lahat ng mga bagay tumaas na. Pero sana, Panginoon, pati mga pananampalataya namin tumaas na rin. Pati paglilingkod namin, Panginoon, tumaas na rin. Pati pagmamalasakit namin sa aming kapwa, tumaas na rin. Pati paglilingkod namin sa iyo, tumaas na rin, Panginoon. Pati pag-ibig namin sa aming kapwa, di man kaibig-ibig, tumaas na rin. Kasi yan ay para sa pagtataas sa iyong dakilang pangalan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung naging selfish po kami. Naisip po talaga namin yun, Panginoon. We are admitting it. We admit that we are so worried about our future, pero nangako kayo sa amin, Panginoon. Kapag inuna ka namin ang iyong kaharian, lahat ng bagay dadagdag mo na lang sa amin. Panginoon, di mo kami binigo. Tingnan mo po ang iyong mga anak, ang gaganda rin po ng buhay. Sasabihin nila, anong maganda sa buhay na meron ako? Panginoon, dumaan ng COVID, buhay pa rin kami. Panginoon, dumaan ng mga crisis, nakakakain pa rin kami. 2 beses, 3 beses. Pero yung iba, Panginoon, namatay na. Yung iba, Panginoon, wala nang makain hanggang ngayon. Yung iba, nagnanakaw na lang para may tawid lamang sa gutom nila. Para may panggamot sa kanilang mga sarili. Pero Panginoon, tingnan namin, Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa buhay po namin. May mga problema pero hindi mo kami pinabayaan. Nagkasala pero Panginoon, patuloy mo kaming pinatawad. Tinalikuran ka namin pero Lord, patuloy mo kaming hinahanap. Mahal mo kasi kami. Pero nawa, Panginoon, matanim sa puso po namin, ngayong araw na ito, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Na ang ginagawa namin dito sa lupa, hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa iyo at sa iyo lamang dahil ikaw ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinangakuan mo kami ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggang ito, ay ang pangakong makikita ka namin ng mukhaan at ang mananahan sa piling mo. Salamat, O Diyos. This is my prayer, our prayer, in Jesus' name. Amen and amen.